Pwede makatawag. Okay, tinatawagan. Ano to, 77? Ano ba to? TM ba to? O Smart? Tawagan ko muna sa SIM 1. Baka, Sorry. ay, Load ba? mali. Kabila, sa TM tayo tumawag, TM. Uy! Wala akong load sa TM. Ano ba naman to? Sige to. Ayan, siya na lang tumawag. Hello, good evening. Hello, good evening. Magandang gabi. Yes, hello, good evening bro. Go ahead bro. Itatanong ko lang si Brother John Doe. Si Juan de la Costa ito. Si? Juan de la Costa. Juan de la Costa. Yes. Ang itatanong ko lang si Brother John Doe. Katoliko ka bro? Katoliko ka? Hindi po. Okay, go ahead. Anong tanong mo? Ang itatanong ko lang sa iyo ay yung tungkol sa debate ninyo ng membro ng CGI. Mga ilang taon na yata nakalipas yun. Nasabi ninyo si Brother Eli Soriano ay siya ang founder ng MCGI. Dahil sabi nyo, doon sa Security and Exchange Commission ay nagpirma siya doon na bilang founder sa requirements. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, lahat ba ng nagpipirma sa Security and Exchange Commission sa registration ay founder ang nagpipirma? Okay, ito yung sagot ko ha. Ang sinabi ko dati, pakinggan mo ha, itong sagot ko, sinabi ko dati ha, hindi ko makalimutan yung sagot ko eh. Nung umalis si Eli Soriano, wait lang bro, pakinggan mo. Nung umalis si Eli Soriano, sa samahan ni Nicolas Perez, si Willie Santiago ang nagsabi, nagbukod siya. Nagbukod. Ngayon, namatay si Nicolas Perez, 1975. Ngayon, nung si Ingkong ay meron po siyang ginawa na pagtutol dyan po sa pamumuno ng Libita Gugulan, nung babae na humalili kay Nicolas Perez. Yan, si Ingkong po ay nasirkular. Tiniwalag siya ng haligit suhay dahil po sa kasong rebellion. Doon po sa circular na nilabas ng mga taga-haligit suhay, ang kaso po ni Ingkong ay rebellion. Nilalabanan niya ang pangangasiwa ni Libita Gugulan. Kaya si Ingkong bumukod ng kanyang iglesia, ng kanyang grupo. Siya po'y nagbuo ng kanyang sariling samahan. 1980s, ayan, pinarehistro po nila yung haligit-saligan. Nagsama ng mga kasamahan niya, nagbukod. Yon ang sinabi ni Willie Santiago. Pangalawang prueba, si Alfie Angeles ang nagsabi, nagparehistro siya. Ano yung reason ko bakit ako umalis? Una, ang paniniwala po namin noon sa dating daan, hindi kami yung iglesia ng Diyos. Di ba, Sis Josie, Ka-Angie? Hindi kami yung iglesia ng Diyos. Kami ay mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Yun ang tindig namin sa mga debate noon. Pero ipinagtataka ko lang, bakit nagrehistro si Mr. Soriano ng iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa Hamasayaha Incorporated? Nung inilabas po yung desisyon ng korte, no? Pinulong po kaming mga manggagawa, District 4 ng Rizal, sa San Mateo, Rizal po iyon. Sabi sa amin ng aming district minister, ang counterpart po nun ay obispo. Ang sabi po ng district minister, magtatanong ako, magmi-meeting tayo, lahat ng pwedeng itanong ng mga tao dahil sa nangyaring ito ay aaralin natin. Ano ang mga posibleng itanong ng mga tao? Isa po yan sa itinanong ko. Kung totoo na naninindigan tayo na tayo yung iglesia ng Diyos, bakit
tayo yung mga kaanib sa iglesia ng Diyos at hindi tayo yung iglesia ng Diyos, bakit hindi natin inirehistro ang mga kaanib sa iglesia ni Yahweh? Hanggang ngayon ay hindi po nila sinasagot yan sa telebisyon o sa YouTube. Baka meron po kayong nasa search, inform nyo po ako. Wala po silang sagot dyan. At hindi po nila ngayon sinasabi yung kanilang rehistro na yon. Dahil ayon po sa mga nag-aral ng Hebrew, mali daw po yung translation ni Yahweh Incorporated. Ang nag-translate po noon si Ruth Soriano. Magpakita ka ng batayan na meron siyang 6 na rehistro eh. Meron siyang 6 na rehistrong iglesia. Iglesia ng mga panganay. Ay, iglesia ng mga bunso. Meron siya noon. Iglesia ng Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Meron siyang or iglesia ng mag-ama, may ganon. Magtsuhin ata, mag-amain ata yun, hindi ko alam. Basta may ganon pong mga rehistro eh. O, ganon. Pero magpakita siya na kahit isa lang doon nabautismuhan siya. Kasi ang maipakikita ko, nabautismuhan siya sa Haligit Suhay. Ang nagbautismo kay Mr. Soriano, yung nakaaway niya, yung founder ng iglesia, kabanal-banalang iglesia ng Diyos. Diba? Yun yung kanyang yun doon siya nabautismuhan. So, kaya atake sa INC. Yung pala sabi niya, si Felix Malalo hindi naman anya na naging nabautismuhan. Siya din naman pala hindi nabautismuhan sa kanyang samahan. Diba? Si Sanji, ayan. Dalawa na preba ko, nagparehistro siya. Pangatlong preba ko, sabi naman doon, Lon, naririnig mo ako, hindi? Hello, naririnig mo ako? Hello? Hello, bro? No, hindi yata ako marinig noon. Ano nangyari? Ba't di mo ako marinig? Ang lakas ng boses ko eh. Ulit. Tawag daw, di mo ko, wala nga. Di mo ko marinig? Natin, masagot na ako dun eh. Yan lang. Bro JD, good evening. Sala ba ni nako nga careless kay ko sa mga sacramentals og mga images religious nga nadulaan sako pag umangkon ubos raman god ko ay to. Hello bro, naririnig mo ako bro? Hindi. Naputol kasi bro, naputol. O Okay na bro? naririnig mo ako? Naririnig ko. Pero kanina naputol eh. Naputol. Kasi hello ko ng hello, di ka na nagre-response. Nagana pa ako ng signal sa labas. Okay. Ulitin ko sagot ko ha. Hello, naririnig mo ulit ako, hindi na. Hello. Ayun. Wala na naman. Ayan, naririnig mo ako. Okay na. Okay. Ayun lang po yung tanong ko, yung lahat ba nung nag-register sa Security Exchange Commission ay founder ang nagpipirma? Yun na nga, sasagutin ko muna bro, isa-isahin ko muna bro ha. Kasi yung mga sagot ko kasi, meron mga batayan yun eh. Una, pag alis ni Eli Soriano kay Nicolas Perez dahil pumalit na successor ay si Livita Gugulan, ayon kay Willie Santiago, siya ay nagbukod. Pag sinabing nagbukod, nag-iba ng samahan. Nag-iba ng samahan, nagbukod siya, nagbuo ng sariling kanya. Yun ay ibig sabihin ang nagbukod. Pangalawang prueba, sabi naman ni Alfie Angeles, dating magagawa rin niya, si Eli Soriano nagparehistro. Yan. At hindi lang yan na pinarehistro, na marami siya pinarehistro na mga iglesia. Marami siya pinarehistro. Pangatlong prueba ko, sabi ng ng pasugo ng INC, babuskay. Ang sabi naman ng pasugo ng INC, it requires the founder's signature to be affixed therein. Para marehistro, kailangan pumirma ang founder. Ngayon, kung isi-search mo ngayon sa kahit saang references, kahit dyan sa online, kahit saang AI, who is the founder of MCGI, ang lalabas talaga Eliseo Soriano. Hindi naman ibang tao. Ngayon, Brother, ang tanong ko... yun na nga bro. Maliban na siguro,
Maliban siguro kung meron ka may pakita sa akin rehistro. Meron ka bang may pakita rehistro, bro, to prove na hindi siya ang pumirmang founder? Meron ka bang naipakita na galing? Hindi. Ang sinabi ko nga eh. Ang sinabi ko nga, Sabi mo, Brad, lalabas, kasinungalingan yan. hindi ka sinungalingan, bro. Circumstantial evidence. Bro, wag mo ko sabayan. Wag mo ko sabayan. Wag mo ko sabayan. Wag mo ko sabayan. Ilitaw mo ngayon. Wag mo ko sabayan. Sabi mo wag mo ko sabayan eh. Hindi mo ko kaya, bro. Kung MCGI ka, hindi mo ko kaya, wag mo akong sabayan, sa salita pa ako. Sabi niya, ang ginamit ko nga mga prueba mga circumstantial evidence ang tawag doon, bro, circumstantial evidence. Ang hinahanap mo kasi, direct evidence, kawawa ka naman. Bro, hindi mo ako matatalo, bro. Okay, ayan. So, napansin nyo doon sa naturang video, is yung caller ng MCGI desperado sa magitan ng hinahanapan tayo ng direct evidence na meron namang mga circumstantial evidence. Ngayon, ang tanong, isa bang uri ng fallacy ang ginawa ng MCGI caller na yon? Actually, magaling lang sila sa mga fallacious question. Wala silang mga valid questions pag MCGI na yan, o kahit sino protestante ba yan, ang alam lang nila mga fallacious questions, gaya noon. Ating basahin na, yun ay fallacious questions ito. May katalakayan ako na member ng MCGI. Sinabi ko sa mga nakaraang araw sa live program ko na si Eli Soriano ang founder ng MCGI dahil sa dalawang video reference na hawak ko. Unang video reference ko ay sinabi ni Willie Santiago na si Eli Soriano ay umalis sa samahan ni Nicolas Perez, nagbukod at nagparehistro ng bagong samahan. Ang ikalawang video na reference ko ay ang sinabi ni Alfie Angeles na nagparehistro siya ng mga 6 na iglesia. Ang ikatlong batayan ko ay sinasabi sa pasugo ng INC ni Manalo na kapag magparehistro ng iglesia, it requires the founder's signature to be affixed therein. Ngayon, yung caller ng MCGI binabaliwala ang mga ebidensya ko dahil sa ang hinahanap niya ay ang rehistro ng MCGI bilang patunay na si Eli Soriano ay ang pumirmang founder. Alam niyo mga kaibigan, ba't niya ini-insist na ipakita natin yung rehistro? Dahil alam niya na mahirap kunin ng mga ordinaryong tao ang kopya ng kanilang rehistro. Alam nila yon. Hindi madaling kunin yan. No? Siguro kailangan pa magbayad ng malaking halaga o di kaya kailangan pa ng legal action, mga legal terms para makakuha tayo ng kopya ng kanilang rehistro. Ganyan kahigpit ang pagkuha ng rehistro ng MCGI. Ayun, gusto niya, ilantad ko yung rehistro nila bilang patunay na totoong sinasabi ko. Hindi yun ang batayan. At tinan nyo ha, ayan o. Ngayon, yung caller ng MCGI binabaliwala ang mga ebidensya ko dahil ang hinahanap niya ay ang rehistro ng MCGI bilang patunay na si Eli Soriano ang pumirmang founder. Kung wala raw akong maipakitang rehistro ng MCGI na si Eli Soriano ang nakapirmang founder, ipanalilitaw niya na mali ang sinabi ko na si Eli Soriano ang founder ng MCGI. Ang tanong ko, isa bang uri ng fallacy ang ginawa ng MCGI caller na ito? Ang sagot, eto. Oo, may malinaw na fallacy ang ginawa ng MCGI caller at higit pa sa isa pa nga. Himayin natin ng maayos para magamit mo ito sa susunod na talakayan. Argument from silence, argument from ignorance, argumentum ad ignorantiam. Pangunahing fallacy, ano ang ginagawa niya? Sinasabi niya sa esensya, dahil wala kang may pakitang rehistro na may pirma ni Eli Soriano, mali ang claim mo na siyang founder. Fallacy ito dahil ang kawalan ng isang partikular na ebidensya ay hindi otomatikong patunay na mali ang isang pahayag. Lalo na kung may iba ka ng positibo at lohikal na ebidensya. Importante, hindi mo kailangan patunayan ng isang historical fact sa iisang dokumento lang. Lalo na kung hindi publicly accessible ang rehistro. Alam nyo?
Gusto niyang maglabas ako ng iisang dokumento lang at yun ang kanilang rehistro. Gayong hindi naman siya publicly accessible. Kaya ang lakas ng loob ng caller na ito na magtanong tungkol sa rehistro kung anong nakapirma. Wala namang kopya. Ang batayan ko yung mga mismong kasama. Si Willie Santiago na si Kapitan Basa at itong si Alfie Angeles. Kontrolado ng mismong organisasyon ang dokumento. Kontrolado ng MCGI ang dokumento. Gusto niya maglabas ako? Sila nga mismo hindi naglalabas. Ako pa kaya makapagpalabas? Hindi. Kung may kakayanang magpalabas ng kanilang rehistro, ay ang MCGI mismo. Kung hindi nila inilalabas, paano ko mailalabas? Tanga pala to eh. Ha? Tanga pala tong caller na ito eh. O ngayon, halimbawa, hindi ko kailangang ipakita ang birth certificate ni Jose Rizal para patunayang siya ang sumulat ng no limitang here. Tama. Ito namang isa naman ito, kailangan ng rehistro para patunayang siya nga ang founder. Ay, mali yan. Ang tawag dyan, argument from ignorance. O pangalawa, anong pangalawang fallacy ginawa niya? Fallacy of false standard o impossible demand. Ginawa niya, itinaas niya ang standard ng ebidensya sa isang dokumentong siya mismo ang nakakaalam na mahirap o imposibleng makuha. Ito ay tinatawag na unreasonable evidentiary demand o moving the goalpost. Logic rule. Kung may multiple independent testimonies gaya ni Willie Santiago, Alfie Angeles at historical narrative ng INC, pasugo at facts ng paghihiwalay at pagrirehistro, sapat na yon upang bumuo ng historical conclusion. Tamo? Sapat na yun para bumuo ng historical conclusion. Ang gusto niya isang dokumento. Paano ko mailalabas? Itinatago ninyo. Loko-loko pala itong MCGI member na ito eh. Paano ko mailalabas? Itinatago ninyo. Ha, mga loko-loko. Pwede naman pala kung magkabuo ng historical conclusion sa pamamagitan ng mga multiple independent testimonies. O cherry picking, selective evidence. Pinili lang niya ang isang uri ng ebidensya, rehistro na may pirma at binaliwala ang eyewitness testimony na si Willie Santiago, admission ng insider na si Alfie Angeles at historical practice ng church registration, logical sequence ng events, pag-alis, paghiwalay, pagparehistro. Fallacy ito dahil hindi pwedeng pumili lang ng ebidensyang pabor sa iyo at i-discount ang iba ng wala ng rebuttal. Shifting the burden of proof o bahagya. Ikaw na ang naglatag ng ebidensya pero siya ang humihingi ng mas mahigpit na patunay habang wala siyang inilalabas na counter evidence na hindi si Eli Soriano ang nagtatag. Kukontra-kontra siya na hindi si Soriano ang nagtatag pero wala namang ebidensyang inilalatag. Yan, matinding kalokohan yan. Ito naman, sa debate, hindi sapat ang sabihing wala kang dokumento. Kailangan niyang ipakita kung sino ang founder kung hindi si Eli Soriano. Ngayon, ang tanong, kung sasabihin niya na si Jesus Christ ang founder, yun, ang mas matinding kalokohan yun. Bakit? Kung si Jesus Christ ang founder, nasaan ang MCGI noong 1521? Ha? Nasaan ang MCGI nung panahong dumating sa Pilipinas ang Kristyanismo? Existing na ba yan? Nasaan ang MCGI noong taong 1870? Nasaan ang MCGI noong taong 400 AD? Wala. Tapos sasabihin nila nga si Jesus Christ ang founder. Kalokohan. Paano mo ito
pwedeng sagutin sa live, ready to use line. Pwede mo sabihin ng mahinahon pero matalim. Ang ginagawa nyo ay argument from ignorance. Ang kawalan ng isang particular na dokumento ay hindi nagpapatunay na mali ang isang historical fact, lalo na kung may maraming independent testimonies at logical na ebidensya. Kung mali raw na si Eli Soriano ang founder, sino po ang founder at ano ang ebidensya ninyo? Ito ang killer follow-up. Pinipilit mo silang maglabas ng positive claim, hindi lang denial. Bottom line, oo, fallacy ang ginawa ng MCGI caller. Pangunahing argument from ignorance. Yun ang kanyang pangunahing ginawa. Argument from ignorance. Sinamahan pa ng false standard of evidence, cherry picking, at shifting the burden of proof. Straight to the point. Nutan nyo? So, yan ang isang ebidensya na yung MCGI caller na yon talagang may something wrong. Hindi pwede marehistro yan kung walang founder na pumirma. Sinabi na, kaya nga inaamin ng INC na ang kanilang founder sa rehistro si Felix Manalo. Kasi pagdating sa pagpaparehistro, it requires the founder's signature to be affixed therein. Bakit? Pag sinabi mong si Jesus Christ ang founder mo, hindi yan marirehistro. Basahin natin yung ebidensya ng pasugo ha. Ito, labas natin. Para makita ninyo. Anong sinasabi to sa pasugo dito? Ayon dito sa naturang pasugo, saan ko ba nakita yun? Atin mo nang buksan para mailantad. Ito. Tignan nyo ha. Yan o. Ayan o. If Jesus Christ, way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. With this particular entry, critics conclude that this church was established by Brother Felix Y. Manalo and therefore is not Christian. If Jesus Christ is the founder of the Church of Christ, so they say, then why didn't you say so in the registration papers? The article of incorporation of the Church of Christ is but a requirement of the government for the purpose of registration. It does not intend to explain or expound on the beliefs upheld by the church. The government agency responsible for this would deny registration of this church if the pertinent documents would state that Jesus Christ is its founder, for it requires the founder's signature to be affixed therein. Hindi marirehistro ang isang iglesia pag sinabi mo na si Jesus Christ ang founder. Bakit? Kailangan kasi ng founder signature. Kasi sabihin ninyo, pumirma lang siya bilang presiding minister sapagkat ang tunay na founder ay si Jesus Christ. Kalokohan. Straight to the point. Kalokohan yan. Hindi pwedeng mangyari yung mga imahinasyon nyo, hallucination ninyo. Tuloy natin. Circumstantial evidence sa pinaang inilalabas ko ngayon. Ulitin ko ha. Una, ang nagsabi si Willie Santiago. Ang sabi ni Willie Santiago, nagbukod si Eli Soriano. Pangalawang prueba ko. Sabi naman ni Alfie Angeles, nagparehistro siya, hindi lang isa, dalawa, tatlo, maraming iglesia. Narehistro niya. Pangatlong prueba ko, si Eli Soriano mismo ang nagsabi, sila ay iglesia ni YHWH. Pang-apat na prueba ko, sabi ng pasugo, it requires the founder's signature to be affixed therein. Therefore, pinarehistro siyang founder. Ngayon, to prove kung totoo bang sinasabi ko, i-search nyo ngayon sa Google nyo. I-search sa Google nyo. Sa inyong mga AI ninyo, Meta AI, ChatGPT, CC, ano pa mga AI ginagamit nyo? I-search nyo, sino ang founder ng MCGI? Ang lalabas na pangalan, Eliseo Soriano.
Ngayon bro, kung tututulan mo ang stand ko, ikaw ang maglabas ng rehistro. Ibigay mo sa akin ngayon ang inyong registration number, i-search natin. Ano, kaya mo? Ikaw nga ang maglabas dahil Ay, hindi na kailangang ilabas. Hindi na kailangang ilabas. Ang tibay ng mga ebidensya ko eh. Una, lumabas siya kay Nicolas Perez. Pangalawa, sabi ni Alfie Angeles, nagparehistro siya. Pangatlo, sabi naman ng pasugo, it requires the founder's signature to be affixed therein. Pang-apat, inamin ni Soriano, sila ay iglesia ni YHWH. Pang-lima, sabi naman ng i-search sa Google ninyo, sino ang founder ng MCGI? Ang lalabas talaga Eli Soriano. So, hindi na kailangan ng direct evidence dahil napakaraming ebidensya sumusuporta. Ikaw ang kumukontra kasi ang ipinalilito kasi mo kasi pumirma siya as presiding minister. Ha? Di ba yun tukoy mo? founder hindi. Kasi Hindi ba? sinungalingan yun na Kung, founder yung sasabihin. kung hindi si Eli Soriano ang nagtatag ng samahang yan, sino? Brother, hello. Sino? Bro, kung hindi si Eli Soriano ang nagtatag ng samahang yan, sino? Si Kristo ang nagtatag. Si Kristo? How come si Kristo? Huwag mo kulukuhin. Sinabi ni Eli Soriano, hindi kayo ang tunay na iglesia. Tama o hindi? 3:6 ng Epeso. Hindi. Bro, wait lang na. Alam sa sagot ko. Bro, 3:6. ang sabi ni Eli Soriano, hindi kayo ang true church. Tama ba o mali? Totoo yun na hindi. O ngayon, Hindi kang- ang tinatag ni Kristo, true church o hindi? True church. Pero O ngayon, manib lang kami. kung si Kristo ang nagtatag sa inyo, bakit kayo nasasabi na hindi kayo ang true church? Kasi nakatatag na yun eh. Umahin. Oh! Nakatatag na pala ngayon yun. Ngayon, pag alis ni Eli Soriano kay Nicolas Perez, bro, pag alis ni Eli Soriano, bro, wait lang muna. Wait lang muna. Bro, pag alis ni Eli Soriano kay Nicolas Perez, saang lugar siya nagpunta para umanib sa iglesyang tunay? Kapatid, nasa Biblia. Hindi yan tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, bro, nang umalis si Eli Soriano sa kay Nicolas Perez, meron bang iglesyang pinuntahan si Soriano doon siya nagpaanib? Meron ba? Wala? Kapatid, ang sabi sa Biblia, Hindi yan ang sinasabi. Bro, umiiwas ka eh. Matapos layasan ni Eli Soriano si Nicolas Perez, meron bang iglesia ang kanyang pinuntahan at doon siya nagpaanib? Meron o wala? dyan doon, nakasulat sa Biblia. Hindi nga ang tanong ko. Bro, wag mo kong pinagloloko. Ang daming taong nanonood sa atin eh. Pinagloloko mo ko eh. Wala nga sa Biblia eh. Wala sa Biblia. Ilang taon ng MCGI ngayon, bro? Ilang taon na, bro? Bro, ilang taon ng MCGI ngayon, bro? Balik tayo sa premise. Bro, ilang taon ng MCGI? Ilabas mo yung sex. Bro, ilang taon ng MCGI? MCGI? Bro, sagot bro. Ilang taon ng MCGI, bro? Ilang taon ng MCGI ngayon? Wala sa taon ng brother, wala sa taon yan. Kasi ang sabi sa Biblia. Hindi ba totoo? O, sige. Bro, before ni Eli Soriano, sino ang presiding minister ng iglesia nyo? Si Perez. Before ni Perez, sino ang presiding minister ninyo? Hindi ko na alam. Oh! Ang importante. Oy! Ba't hindi mo alam? Wala kayong alam? Ang sabi sa Biblia, kahit Ano sabi sa Biblia? Sabi sa Biblia, pinagsasabi mo. Lulukuhin mo pa ako? Anong si Nicolas Perez? Huy! Hindi siya successor ni Nicolas Perez, huy! Naglolo. Bro, wag mo akong pinagloloko. Hindi successor si Eli Soriano para iatas mo kay Nicolas Perez. Sino ang nagtalaga kay Eli Soriano para maging presiding minister? Sino?
Diyan do, paikot-ikot lang yan. Ang sabi ko sa'yo, saan yung galing Sino? sa SEC na kopya Bro. na galing sa'yo? Sino ang nagtalaga kay Eli Soriano para maging presiding minister? Sino? Diyan do, ilabas mo yung galing sa Hindi. Sino nga? O sige, sige. Saan sa Biblia mababasa na gagawin si Eli Soriano na presiding minister? Brother, ang sagot sa Biblia, kahit saang bansa, Hindi yan ang tanong eh. Bro, hindi ka sumasagot. Bro, nakikipagsubukan ka sa akin pero hindi ka sumasagot. Kung gusto mong makipagsubukan sa akin, bro, labanan mo ko man to man. Huwag kang iwas ng iwas. Tanong ha, sino ang nagtalaga kay Eli Soriano as presiding minister? Sino? brother, ilabas mo yung galing sa SEC. Hindi. Ilabas mo, bro. Sino ang nagtalaga kay Eli Soriano para maging presiding minister? Brad, ilabas mo yung galing sa SEC. Nakopya na. Hindi ako kailangan maglabas, bro. Hindi ako kailangan maglabas. Sino? Sino? Sige, sabihin mo. Ano ang sec number niya para ilabas ko? Sige. Sige. Ilabas mo yung Ipakita mo. Anong sec number Bro niya? Jando, Hindi, may ganito sinend kasi ang ako sa sabi mo. babyface. Sabi mo Bro kasi Jando, dati, Ah. na lahat ng nagre-registro, Hindi, wait lang muna ha. Hindi ka sumasagot eh. Ayaw. Bro Jando, may binigay ako sa babyface natin, patunay na kailangan ng founder sa SEC. O sige, kailangan ng founder sa Tanong SEC. mo sa kanya kung sinong pumirmang founder ngayon. Sige. Sige ha, wait lang muna Brother Angel ha. Tingnan ko yung ano mo sinend mo sa akin ha. Para ano natin siya eh. Maprito ko tong taong to eh. Iprituhin kita ngayon ha, wait lang. Okay. Eto bro, babasahin ko yung ano bro ha. Yung patakaran ng SEC bro ha. Babasahin ko Ng SEC yan ha. Babasahin ko patakaran ng Securities Exchange Commission ha. Foundation, ito muna, ito tayo sa ano. Sa Pinakauna. accountability. Sabi dito ha, the founder's signature also serve as an act of accountability to the SEC as it confirms the information provided in the registration documents is true and accurate. Ngayon bro, dahil patakaran ng SEC na pumirma ang founder, sinong founder na pumirma? Nawala. Natakot. Natakot bigla. Wait lang, baka tatawag muli yun. Tawag uli. Para Sabi ko le. ating ilantad, lulukuhin pa ako nito. Kuha ko lang agad yung tanong niyo eh. Kaya nga yung INC, hindi maamin na sila ay founded by Jesus Christ eh. Ha? Hadla. Sabi ko Ito may na. ebidensya. Sabi ko. Bro, ito bro. Bro, Oh, yan. bro, ito ha, kinuha ko yung yung patakaran ng Securities and Exchange Commission ha. Ang sabi dito, accountability. The founder's signature also serve as an act of accountability to the SEC, Securities and Exchange Commission, as it confirms the information provided in the registration documents is true and accurate. Bro, sino ang pumirma sa inyo sa SEC, bro? As a founder. Sa founder, sino? Hindi lahat founder eh. May babasahin ko. Bro, sabi dito bro, rule ng SEC, itong binabasa ko, rule to ng SEC, accountability. The founder's signature also serves as an act of accountability to the SEC as it confirms the information provided in the registration documents is true and accurate. Ang tanong bro, sino ang pumirma sa inyong registration as founder? Ito ang sagot ko. Si Brad Eli, wala siyang claim na siya ay founder. Hindi ko tinatanong kung nag-claim ba siya, bro. Hindi ko tinatanong kung nag-claim ba siya. Ang Yung tanong, pumirma. sino ang pumirmang founder? Kasi hihingi ng SEC ang founder signature. Sino ang pumirmang founder sa SEC? Ito ang sagot ko. Si Brad Eli, pumirma siya as presiding minister, hindi founder. Nasaan ang ebidensya mo na ang pinirmahan niya presiding minister lang? Nasaan ang prueba mo? Sabi dito, to register Pakita a mo. religious denomination. Hindi. Asan ang prueba mo, bro? Asan ang prueba mo?
Hindi. Ito nga hindi naman lahat kasi nang Asan ang prueba mo na ang SEC magre-register ng iglesia na hindi kailangan pumirma ang founder kasi nandito kasi Foundation of the Corporation. By signing the articles, the founder is essentially laying the groundwork for the religious organization's legal existence and its operation as a corporation sole under Philippine law. Tanong, sino ang pumirmang founder sa rehistro nyo? Hindi pwedeng Ito ang walang sagot ko, founder, ito ang brother. sagot Hindi ko. pwedeng walang founder. Hindi lahat ng nagre-rehistro sa SEC ay Nasaan founder nga? at Peter Mark. Asan nga ang prueba mo? Kasi binabasa ko dito. Kailangan ng Bakit? pirma ng founder Ay, eh. hindi lang naman sa'yo yung dapat nating batayan eh. Meron din akong batayan O sige, So, saan? babatayin. Saan ang prueba mo na ang SEC magpaparehistro ng walang pirmang founder? Oh, ito. Hindi naman kasi lahat ay nag-Peter Mark founder. Meron din presiding minister. Saan So, kaya- nga ang prueba mo? Ay, ito, babasahin ko nga. Wait lang. Huwag kang apurado. Masyado ka naman assuming. Ito, babasa ako. To Ayan na register nga a yung religious batas eh. denomination as a corporation sole with Securities and Exchange Commission or SEC in the Philippines, the presiding elder, bishop, minister, rabbi, acts the trustee and signs the articles of incorporation. So, hindi walang naman pala founder lahat, na nakalagay. Oh. So walang founder Ay, nakalagay bro, walang founder nakalagay. Hindi naman lahat founder eh. Pwede naman. Kung ganun kung ganun bro, nang umalis si Eli Soriano kay Nicolas Perez, nandyan na bang samahang yan o wala pa? Wag kang lumayo. Hindi ako lumayo. Wala, hindi ako lumalayo bro kasi bro, hindi yan supportive yung ano mo bro, palusot yung binabasa mo eh. Ang Kasi tanong ko sabi mo- kasi ngayon, nung umalis si Eli Soriano kay Nicolas Perez, sino ang bumuo ng samahang kinaaniban mo? Ito ang sagot ko sa iyo. Doon tayo kasi sabi mo kasi founder siya eh. Kasi ito ang sagot ko sa iyo. Walang claim si Brad Eli na siya ay founder. Kahit saan yan na kahit sa mga exposition niya, wala siyang claim na founder. Tinan nyo ha. Overall servant. Tinan nyo. Ang sabi dito ha, sinerge ko sa ChatGPT ha. Ang tanong ko dito ha, pwede ba, ang SEC ba nagre-rehiso ng church sa Pilipinas na walang founder? Pakita ko, Bawal yan bro na walang founder. Ano ipakita ka ba? ko sa inyo ha. Ipakita ko sa inyo ha. Ito. Pakita ko sa screen. Sa ito ha. Nagre-rehistro ba? Wait lang ha. Ito, nagre-rehistro ba ng church? Wait lang muna bro, mahimik ka muna. Nagbabasa ako dito eh. Ang SEC ba nagre-rehistro ng church sa Pilipinas na walang founder? Magandang tanong yan tungkol sa SEC, Securities and Exchange Commission, registration ng churches sa Pilipinas. Paano gumagana sa batas? Kinakailangan ng incorporators or founders. Yung incorporators pala, meaning wala ng founders. Ayon sa Revised Corporation Code of the Philippines, RA 11232, para makapagrehiso ng non-stock corporation kung saan kabilang ang mga religious organizations o churches, kailangan ng minimum 5 incorporators. Kailangan pala ng 5 incorporators. Dati 5 to 15, ngayon flexible basta hindi bababa sa 5. Ang mga incorporators ang siyang nagtatayo, pumipirma sa Articles of Incorporation at responsable sa pagkabuo ng legal na personalidad ng simbahan. Number 2, hindi pwedeng walang founder. Kahit ang simbahan ay nagsasabing si Kristo ang tunay na founder o theological claim, sa batas ng Pilipinas, kailangan pa rin may mga taong legal na magre-rehistro bilang incorporators o trustees. Ang SEC ay tumitingin sa legal founding members, hindi sa doctrinal founder. Number 3, pagkakaiba ng theological versus legal founder. Theological, maaaring sabihin ng simbahan na si Jesus ang founder. Pero sa legal, para sa gobyerno, ang mga incorporators ang founder sa dokumento dahil sila ang responsable sa pagrehistro at pamamahala. Sagot, hindi pwedeng magparehistro sa SEC
ang isang church na literal na walang founder. Straight to the Laging point. hahanapin ang incorporators o founding members bilang requirement ng batas. Ngayon, batas pala yan batas. RA 1123-2 ng Revised Corporation Code of the Philippines. Kailangan pumirma ang founder. Tanong, sinong founder na pumirma sa inyong rehistro? Ito ang sagot. Sabi dito, ni-research ko rin, sabi dito, no, not all religious group registering with the Securities and Exchange Commission require their founders to sign the articles of incorporation. Rather, a verified affidavit of the presiding elder, secretary, or another designated member is typically required representing Ano yung, written consent. saan mo binabasa yung binabasa mo? Saan mo binabasa yung binabasa mo? Alin? Saan yung binabasa mo? Saan mo nakuha yung binabasa mo? Siyempre, nire-research natin. Pagka naman. Ano yung search ko dito? Ano yung search ko dito? Ako maghanap. Anong search mo dito? Alin? Anong search ko dito? Ako maghanap. Na pwedeng walang founder. Ganito na lang. Na pwedeng walang founder. Brad, magkatapos tayo, ilabas mo na lang yung ano. Hindi. Yan nga. Nasaan yung ano mo, yung sinearch mo dyan? Babasahin ko rito, ano? Wait lang. Mm. Anong pangalan ni brother? Tanong mo brother, baka ano? Tanong mo bro, baka si Itsoy yan. Sige. Ito. All religious groups who registering in sect of the Philippines must be signed by founders. Yung May sagot, founder, oh. no. Mm. Gets mo? Sige. Ako magtanong dito. Ito ha. Nasa screen yung sinisearch ko Tingnan niyo, nasa screen sinisearch ko dito. All religious Tingnan groups, nyo. sabi dito, Ito. Ano nakalagay dito ha? Ang tanong ko, does SEC requires founder to register a church in the Philippines? Ang sagot ni AI Gemini, yes, founders are required to register their church as a non-stock corporation with the Securities and Exchange Commission in the Philippines to operate legally. The SEC regulates corporations, partnerships, and associations, and churches are typically registered as non-stock corporations or, in some cases, as a corporation. It requires founder. sabi nga sa Google not all Ano, not all? Intindihan mo ba yun? Tingnan mo, nalagay ko dito, nakikita mo sa screen yung binabasa ko Does SEC requires founder to register a church in the Philippines? I-try mo kaya dyan, Muro. Ikaw daw mag-type mo. Itong sinerge ko dito. Does SEC requires founder? I-type mo daw dyan, bro, ha? Nakalagay dito, bro, ha? Does SEC requires founder to register a church in the Philippines? Try mo daw i-type dyan. Ano lalabas? Sabi nga, not all religious groups registering with the Security and Exchange Commission. Bro, ito yung ano, bro. Ito ang i-type mo dyan, bro. Ito ang i-type mo dyan sa ano mo, sa Google mo. Does SEC requires founder to register a church in the Philippines? Yan ang i-search mo dyan. Yan ang i-type mo dyan. Sige daw. Ang sabi mo kasi, lahat ng nagre-register doon ay nagpipirma yung founder. Ay, hindi naman lahat ng nagpipirma founder Sinas ko Ayun, dito, sabi na doon. yes, kailangan, yes. Founders are required. Not all nga Sige. I-type mo dyan, bro. Does, Ito bro, i-type mo dyan ba? Does SEC requires founder to register a church in the Philippines? I-type mo daw. hindi nga lahat ng hindi nga lahat I-type mo dyan. Bro, i-type mo dyan, bro. Tapos basahin mo ang sagot niya. Ito, halimbawa. Hindi, bro, i-type mo dyan muna. Bro, i-type mo dyan muna, does SEC requires founder to register a church in the Philippines? Tapos, basahin mo anong sagot niya.
not all nga eh. Sige, Para boss. magkatapos Sige, tayo, i-type mo ilabas muna, bro. ilabas I-type mo muna. I-type mo muna. Gusto ko, i-type mo muna. Tapos, basahin mo ang sagot. Ganito bro, para magkatapos tayo. Hindi tayo magkakatapos ito, bro. Hindi tayo makakatapos ito, bro. Ilabas mo na yung ano mo. I-type mo dyan. Ganito. Does SEC requires founder to register a church in the Philippines? Ang ginagawa niya kasi ganito. Binabaliktad niya sa akin ang burden of proof. Wala sa akin eh. Wala sa akin. Ay, naglalabas ako ng ebidensya. Siya naman, wala siya nilalabas na ebidensya eh. O, sige bro. Ilabas mo. Hello, bro. I-type mo na dyan bro. I-type mo na dyan bro. Naghihintay ako dito bro. Not all nga eh. Not all nga eh. Hindi, ang sabi to, yes, required eh. So, ito na lang para magkatapos tayo. Sige, sige. Ano ang tinype mo dyan bro? Ano ang tinype mo dyan bro? Anong tinype mo dyan? Sabi dito sa Google. Hindi, ano ang tinype mo na sinearch mo? Ano yon? Tinight po, all religious All religious? groups for registering in the Wait lang. All religious? groups Say group, church. Di ba church yun sa inyo? grupo nga lang yun eh. Lahat ng grupo nga na nag-rehistro sa religious nga eh. Di All, ba, all religious. Hindi, ano ba naman to? Church yan bro o religious group lang? Ano ba to? Church yan o group lang? Eh ano ba ang palagay mo sa Di, ano yung sa inyo bro? Bro, let us set this clear. Let us set this clear. Ano yung sa inyo bro? Group lang ba yan o church? Eh, siyempre, parehas lang yung grupo at church. Hindi parehas yun. Ano ka ba? Hindi parehas yun. May grupo ka lang, church na. Ito para matapos. Sige, na type ko dito ha. All religious church, all churches na lang. All churches in the Philippines, all the churches in the Philippines, if registering, registered with SEC, does it allows no founder? Diba? Does it allows no founder? No. Tingnan nyo ha. All churches in the Philippines, if register with SEC, napakita ko sa screen. Tingnan nyo mga kaibigan. All churches in the Philippines, if register with SEC, does it allows no founder? Answer, no. Registering with the Securities and Exchange Commission in the Philippines does not permit a church to have no founder. Instead, churches are typically registered as corporations sold by their chief religious leader, such as an archbishop or minister, to manage the church affairs and properties. Alternatively, groups can form a religious corporation with a number of members, but this is still require founders. Ano mo? Pinagloloko mo ko? Live pa? Ilabas mo na lang yung galing sa Ito na nga ebidensya eh. May mga circumstantial evidence ako eh. Di mo na kailangan ng hanapan pa ng ano. Kasi yung direct evidence bro, kayo makakapaglabas nun, hindi ako. Ang direct evidence na hinahanap mo, kayo ang makakapaglabas niyan, hindi ako. Kaya nga ako, dito ako umiikot sa mga circumstantial evidence. Ngayon, kung gusto mong ilabas, ang direct evidence, nasa iyo na yan kasi kayo ang may-ari, hindi naman kami. Ikaw ang nagkalat yan eh. Kaya ilabas mo nga. Ito na nga, ito na nga ebidensya, no. Registering with the Securities and Exchange Commission in the Philippines does not permit a church to have no founder. Hindi naman lahat ng Bro Jando. Yes, Brother Angel. Bro Jando, tanong mo siya, halimbawa ikaw nagtayo ng business, brother, kung nakikinig ka, nag-apply ka sa Security and Exchange Commission, walang founder, ikaw ang magtatayo, pero nagbigay ka lang ng
kumbaga nag-assign ka lang, tatanggapin ka ba? Palagay mo tatanggapin ka ng SEC kung ikaw mismo magtatayo, ikaw may-ari, wala ka doon, tatanggapin ka o hindi? Sagot bro, sagot. Pinag-uusapan natin dito yung nagpipirma. Yun na nga bro. Hindi naman yan- Yun na nga bro. Yun na nga bro. Binasa na nga namin dito. Nasa live naman ang binabasa namin nila. Naman kami, ikaw nakatago lang yung sa'yo eh. Ako binabasa naman sa ano yung ano ko eh. Nagkamag-alala. Kung nagtatayo ka ng business bro, hindi pwedeng yung walang may-ari na hindi ka pipirma kung hindi ka may-ari. Ano ka ba? Marunong ka ba sa mga legal basis sa gobyerno bro? Pwede ka bang magtayo ng business na pwede ka bang magtayo kaya nga tinatanong ka namin bro, pwede ba naman magtayo ng business pero wala yung may-ari? Pupunta sa SEC, wala yung may-ari? I-interviewin siya kaya dun sa legal basis nandun lahat eh. Bro, Yung sinend ko sa'yo. Huwag mo bro, kami palitawin ng kopya. Kaya nga kami umiikot sa mga sir. Bro, kaya nga, tumahimik ka muna bro. Bro, tumahimik ka muna bro. Tumahimik ka muna ha. Bro, tumahimik ka muna. Kaya nga kami umiikot sa circumstantial evidence kasi hindi kami ang pwede maglabas ng inyong rehistro. Kayo lang. Kayo lang. Hindi, mali. May mga circumstantial evidence. Ano sabi mo, hindi totoo? Ito na nga oh. No! Ulitin natin basa ha. Tingnan nyo to, sinungaling na ito ha. Oh, das. Bro, kaya mo ba nga ipinapatype sa iyo dyan eh. I-type mo dyan. All churches in the Philippines, bro. Bro, i-type mo dyan, bro. Bro, i-type mo dyan sa iyo. Bro. Wala. Ayaw sumagot eh. Ayaw mo sumagot. Wala. So, wala siya. Ayaw sumagot. Ayaw niya sumagot eh. Nakakaano siya eh. So, wag na natin pakinggan. Kasi, tayo may mga ebidensya tayo. Ang paghanap ng ebidensya, hindi lang naman kailangan lahat direct evidence eh. Ha? Pag naghanap ng ebidensya, hindi dapat lahat idaan sa direct evidence. Kasi mayroong mga circumstantial evidence. Kaya nga ang ginawa ko, circumstantial evidence. Ang SEC na mismo nagsasabi, pag sinabing all churches in the Philippines, basahin ko ulit ha, sabi to ha, all churches in the Philippines, if registered with SEC, does it allows no founder. Kaya sabi mo, kasi pinaglaluan religious group na yan. Hindi pala kayo church. Sabi niya, church, religious group, pareho lang daw yun. Ano pareho? Pareho ka dyan. Ang daming religious group, hindi naman church. Tingnan mo, yung ating Couples for Christ, religious group yan, hindi naman yan church eh. Yung Singles for Christ, religious group yan, hindi naman yan church eh. Under sila sa church. Ito ngayon. Sa church, all churches in the Philippines, if registered with SEC, does it allows no founder? Ang sagot na nga dito, no. At ipalakihin para mas klaro. Yan o. No. Registering with the Securities and Exchange Commission in the Philippines does not permit a church to have no founder. Instead, churches are typically registered as corporations sold by their chief religious leader, such as an archbishop or minister, to manage the church affairs and properties. Alternatively, groups can form a religious corporation with a number of members, but this is still require founders. Kailangan ko pa bang maglabas ng direct evidence? Meron akong circumstantial evidence na gigiba sa mo? Bro, wala naman sa akin ang burden of proof nasa iyo. Kaya ko nga sinabi na si Eli Soriano ang founder kasi hindi pwede sa SEC magparehistro ng walang founder ang iglesia. Ngayon, kung tututulan mo yan, ilabas mo ang inyong rehistro.
Hindi ako kailangan maglabas yan. Ano ka ba? Oy. Pero di ba, mayroon ka noon who is the founder of the MCGI, member Oh, ating hanapin sa Wikipedia. Wikipedia tayo. Wala tayong parehong maibigay Oh. na ebidensya doon. O ebidensya na lang ng Google. Google ang Oh, ginamit may natin. MCGI. Founder. MCGI tayo. Founder. Mukhang actually tinanggal na yata yun eh. Yung mga Ayan, ganun oh. na yun, founder. MCGI founder Elis Soriano. Elis Soriano. Ating buksan sa ano sa Wikipedia. Ha? The Members Church of God International, abbreviated as MCGI, is an international Christian religious organization with headquarters in the Philippines. Sinong founder nito? Founder. Inalis na nila yung founder. Oo, tinanggal nila yan. Inalis Nakalagay eh. pa- Ah, Hindi. meron akong ano bro, Angel, yung unedited na kopya ng MCGI sa ano sa Yes, mayroon ka dati nun, bro. unedited ito na kopya. Wait lang, labas ko to ha. Ito ay isang unedited na kopya ng Wikipedia about Members Church of God International. Tinanggal nila eh. Tinanggal nila, ano? Tindi talaga nito. Ito to. Tinanggal nila para makapagsinungaling lang. Para makapagsinungaling sa mga tao, tinanggal talaga nila. Ito tayo ha, ating pakita sa screen. Yung unedited na ano nila, ng kanilang record sa Wikipedia. Ito ay unedited na kopya nila. Sabi dito, Yan natin ha. Talagang inalis talaga nila, ano? Hindi talaga nila. Dati nga nahanap ko yun eh. Tapos ngayon, uling bandang huli, wala na. Tinanggal na nila eh. Dahil sa debate eh. Nalaman nilang bawal ang founder na tao eh. Tinanggal nila yun. Dati naano ko talagang, ano siya, founder talaga nakalagay. Ayan o! Ito o, tinan nyo. Ang Dati laki, yan, no? ang laki o. O, ito yung unedited na copy ng Wikipedia. Oh, yan o. Yan o, abbreviated MCGI. Classification, Restorationism. Theology, Non-Trinitarianism. Overall Servant, Eli Soriano. Region Worldwide. Headquarters, EDD Convention Center, Sampaloc, Apalit, Pampanga, Philippines. Founder, Eliseo Soriano. As registrant to the Philippine government. Ba't inalis na yan ngayon? Anong nangyari? Ba't tinanggal na yan? At saka dito, tinan nyo dito ha. Gusto ko ipakita sa inyo ito para makita nyo anong nangyari. Tinan nyo ito. Ito tayo. Dito tayo sa, sa kaniyang, On April 25, 1980, ito, in compliance with government regulations, Elis Soriano registered the group with the Securities and Exchange Commission as ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. In 2004, its registered name was changed to Members Church of God International. Okay, dito tayo sa yung kay pag-alis niya sa kay Levita Gugulan. Wait lang ha. Saan ba 'yon? Ito tayo sa after Perez death in 1975, Levita Gugulan, the Secretary General of the Church, succeeded as presiding minister. Tapos sasabihin nila before ni Elis Soriano si Nicolas Perez, ha? Ano Nicolas Perez? Si Levita Gugulan, no? Levita Gugulan, the Secretary General of the Church, succeeded as presiding minister. Soriano countered the authority of Gugulan. On February 29, 1976, Elis Soriano, the only ordained minister by Perez, together with 16 other members, created a schism and began a new church. Sino nagtatag niya? Nalang ang iba? Sabi niya, si Kristo daw. Ano
Ano si Kristo? May record tayo, ano si Kristo? Nasa rehistro ba May nila? bago, bro, AI mismo ngayon, nandyan, sinend namin ngayon. Sinin mo ngayon? May bagong-bago yan. Mm. Oh, sige ba, sinin daw si Brother. AI yan. Sana tawagan mo siya uli at pabulaanan niya yan. Ay, pinapabulaanan nga kasi ayaw niya. Gusto niya kasi isa lang ilabas. Ito yung diskusyon na yung ibang ebidensya, ano bang tawag sa lalabas ko yung ganyang uri ng fallacy ha. Anong uri ng fallacy yan? Binabaliwala ang ebidensya kasi isa lang gusto niyang makita. Cherry picking. Cherry picking. Cherry Ipakita mo muna picking yung fallacy. AI natin bagong-bago AI. At ating buksan yung sino yung sinasabi ni Brother Angel. Okay, ito tayo sa ayan. Sabi ganito. Ito ang pagkakabanggit dito. The founder of the Members Church of God International, which began its radio program ang dating daan in Apalit, Pampanga in 1980 was Sino? Eliseo Fernando Soriano. Hindi si Kristo. Hindi si Kristo. Tawagan mo siya ngayon. Sa kanilang rehistro ba, sa SEC, ang nakalagay ba na founder, Jesus Christ? Tawagan mo siya ngayon. Ano yun? Ito, malitong AI. Mas Ay, hindi na nakikinig ba dali dyan? Kaya ko nga, di na nakikinig eh. Nagbabanat-banat eh. Sana, kung lalaban ka sa amin, maglabas ka ng ebidensya mo. Eto, logi ka. Kami, may ebidensya kami. Was Eliseo Fernando Soriano, also known as Brother Eli. The organization was also previously known as ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Haligi at Saligan ng Katotohanan sa bansang Pilipinas before adopting its current name. Save mo yan, bro. Oh. Baka sabihin nila AI yan, bago yan. At saka yung dati mo. Ina mo? Ako palulukuhin mo, may mga batayan tayo. Tinan nyo, sa ating isang ebidensya dito, created a schism and began a new church organization called mga kaanib, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan sa bansang Pilipinas, translated as Members Church of God in Christ Jesus, Pillar and Ground of Truth in the Philippine Nation, which was officially registered in 1977. 1977. Si Jesus Christ daw ang founder. 1977. In 2004, the church changed its name to Members Church of God International. On January 7, 2006, the first live Bible exposition in the United States was held in Los Angeles, California. Sa madaling salita, 2004 pa sila naging Members Church of God International. But before that, ang kanilang samahan, Members Church of God mga kaanib, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Saligan ng Katotohanan sa bansang Pilipinas, Incorporated. But before on that, ang kanilang samahan, ayon kay Soriano mismo, Iglesia ni YHWH. Magkikipagsabayan kayo sa akin, ha? Sana, huwag kayong mag-focus sa isang ebidensya lang. Kasi maraming paraan para ilabas ang ebidensya, kahit sa korte. Hindi lang isang ebidensya ang pinagbabatayan. Ano ba naman to? Cherry picking pa siya. Cherry picking. Namimili lang ng babasahin. Bistado ka na eh.